إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkatapos kong purihin at pasalamatan si Allah, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah. Mga kapatid, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan si Allah ay nilikha niya ang mga tao. At ipinaliwanag ni Allah ang dahilan sa pagkalikha ng mga tao. Kagaya ng sinabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga engkanto maliban na lamang sambahin nila ako ng nag-iisa. At ipinaliwanag din ni Allah sa atin kung paano natin siyang nasasalamatan at kung paano natin siyang sasambahin upang ay mas higit na katanggap-tanggap ang ating magawaing pagsamba para sa Kanya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kaya sino mang sa inyo ang naghahangad na makatagpo ang kanyang Panginoon, ay dapat gumawa siya ng matuwid o gumawa siya ng kabutihan at huwag siyang gagawa ng anumang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn Kathir, sa sinabi ni Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Sinabi niya ay yakuna muwafiqan li syari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Ay dapat gumawa siya ng kabutihan alinsunod sa batas ni Allah. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ay yurada bihi wajha Allah la sharika la. At kinakailangan din ginagawa niya ang mga kabutihan na ito alang-alang lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, ito ang dalawang saligan. Ito ang dalawang saligan para maging katanggap-tanggap ang isang gawain na kinakailangan mapapaloob dito ang ikhlas at pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi din ni Allah, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Si Allah ang naglikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay subukan kung sino sa inyo ang may pinakamahusay na gawa. Kung sino sa inyo ang may pinakamahusay na gawain. Sinabi ni Fudail bin Iyad, sa sinabi ni Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, upang kayo ay subukan kung sino sa inyo ang may pinakamahusay na gawain. Sinabi niya, ang pinakamahusay na gawain dito ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ang pinakadalisay at ang pinakatamang gawain. At nang siya ay tinanong kung ano ang ibig sabihin nito, sabi niya, فَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ. Kapag ang isang gawain ay mapapaloob dito ang ikhlas at hindi alinsunod sa katuruan at batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi rin tatanggapin. وَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ. At kapag ang isang gawain ay mapapaloob dito o alinsunod sa katuruan
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi mapapaloob dito ang ikhlas, ay hindi rin tatanggapin. Hatta yakuna khalisan sawaba. Para maging katanggap-tanggap ang isang gawain, ay kinakailangan taos pusong ginagawa ito para kay Allah, at kinakailangan alinsunod mula sa katuruan at batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa pagpapaliwanag ng ating mga pantas at ang ating mga iskola, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malinaw na para sa ating lahat na ang ating mga gawaing pagsamba kay Allah, ito ay magiging katanggap-tanggap sa pamamagitan ng dalawang saligan o dalawang kondisyon. Una na dito ay ikhlas. Ay ang ikhlas na kinakailangan ng isang gawain ay taos puso ginagawa ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng mahal na sugo sumakanya ang pagpapala at kapayapaan, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Katotohanan, si Allah ay hindi niya tatanggapin ang isang gawain maliban na lamang kung ito ay naging dalisay at alang-alang ginagawa ito para kay Allah. At sinabi ni Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. At hindi sila inutusan ni Allah na sambahin nila si Allah maliban na lamang ay alang-alang o taos puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na walang halong pagtatambal at pagpapakitang tao. Kaya sinabi ni As-Sa'di, sa sinabi ni Allah, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada wala yura'i bihi amaluhu bal ya'maluhu li ajli Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya magpapakitang tao sa lahat ng kanyang mga gawain, bagkus ito ay ginagawa niya alang-alang lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawang kondisyon o saligan upang mas higit na katanggap-tanggap ang ating mga gawain o ating mga pagsamba kay Allah, ay dapat sumunod sa batas o katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag ang isang gawain na kahit ito ay mabuti sa paningin natin at kahit mapapaloob dito ang ikhlas, kapag hindi naayon sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kailanman hindi ito tatanggapin. Kagaya ng isang tao nang tinanong niya si Imam Malik bin Anas, kaawaan siya ni Allah, kung saan siya magsagawa ng ihram kapag siya ay nanggagaling sa Madina. Sinabi ni Imam Malik sa kanya, magsimula ka kung saan nagsimula ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, magsimula ka sa Dhul Hulayfa, na kung saan ito ang himpilan ng mga galing sa Madina. At sinabi ng lalaki na yon, gusto ko magsimula sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iniulit niya ito kay Imam Malik. Sinabi ni Imam Malik sa kanya, huwag mong gawin. Katotohanan, ako ay natatakot para sa iyo, baka tamaan ka ng fitna, baka tamaan ka ng pagsubok. At binasa sa kanya ang isang bersikulo mula sa Quran na sinabi ni Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kaya mag-ingat sila yaong ang mga sumasalugat sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka tamaan sila ng pagsubok ng maraming fitna o
ipapalasap sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maging maingat tayo at mapagmatsyad tayo sa ating mga layunin at sa ating mga gawain. Huwag nating hayaan ang ating mga sarili na lumihis mula sa tunay, mula sa katotohanan at mula sa tunay na katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag ang isang hindi Muslim at kapag isang hindi Muslim na siya ay nagsagawa ng isang kabutihan at ginagawa niya ito para kay Allah at sinusunod niya at alinsunod mula sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kailanman hindi ito tatanggapin sa kanya. Kailanman hindi ito tatanggapin sa kanya. Sinabi ni Allah, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Sa kabilang buhay, ay itatambad namin ang lahat ng kanilang mga gawain, ang lahat ng kanilang mga nagawang kabutihan, at pagkatapos ay gagawin namin ito parang bula. Ibig sabihin, ang lahat ng kanilang mga nagawang kabutihan ay ipapawalang bisa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Hanggat hindi sila naniniwala sa kaisahan ni Allah at sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Allah sa kanyang mga propeta, sinabi ni Allah sa kanyang propeta, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. O Muhammad, kung ikaw ay nagtatambal kay Allah, ay ipapawalang bisa ni Allah ang lahat ng iyong mga gawain. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pangalagaan natin, ingatan natin ang ating mga gawain at lalong-lalo na ang ating mga intensyon. Pag-aralan natin ang Islam upang mas lalong katanggap-tanggap at mas lalong malulugod sa atin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna minal mukhlisin waj'al amalana sawaban. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.